Good morning. Welcome po sa ating Tuesday briefing, Tuesday market briefing. So to start, let me share my screen with you. Ayan, so start po tayo sa Euro USD. Like what we always do, we start with the daily chart. So titingnan po natin sa daily kung titingnan po natin kung saan yung direction niya sa daily, ano po. So kung nakikita nyo, yung daily mo ngayon, it has broken yung market structure niya from a downtrend. It is now making a reversal towards the uptrend. Kasi may market structure ka nang nag-break. Ano yung nag-break na market structure mo? Ang nag-break na market structure mo ay ito. Yung previous high mo ay violated na. So yung previous high mo dito, which is now violated here, you will have to wait lang. Ang confirmation niyan is pagka nag-low yan nang hindi na-break ito, and then na-break ulit itong high na to, then that's the confirmation that whatever high it will create here, if it is violated for the second time, then yan po yung magiging confirmation natin na ang ating uptrend ay already in place. So, kung basing on the chart, on the bars right now, mukhang paakyat pa rin naman. So, if you go to your smaller time frame, yan, maghahanap ka ngayon ng area of value kung saan ka pwedeng pumasok, di po ba? So, kung wala kang makita at masyado nang malayo ang presyo sa mga area of value mo, because what are the possible areas of value here? It could be this previous high, it could be this, or it could be any of these moving averages. And you also have to identify if the market is trending or not. So if it is trending, may ina-apply ka. If it is not trending, may ina-apply ka din. Yun po. So we will have to, let's see yung smaller time frame niya. We will wait for a correction at 2147. Yan, bago na po yung itsura ng ano natin ngayon, ng table natin kasi expired na yung aking subscription sa itong ang tawag dito, Excel. So gagamit na lang po tayo ng libre ngayon. Ito po, expire na po kasi dito. Ayan, sabi most features have been disabled. Nakakainis na siyang gamitin kasi hindi ka na wala ka nang pwedeng gawin. So they've hostage your file. So ang gagawin mo, mag-umpisa ka na lang sa Google Docs. So kaya po tayo na sa Google Docs ngayon. And then next, kung wala na pong question, ang cut loss mo is based on a 30 pips na ATR because ang ating ATR is ang value ng hourly ATR natin is nasa 15 nata on an hourly basis. Tama, 15 yung ATR natin, ano? So, ang ano natin dyan, 30 ang ginagamit natin since we are using hourly.
Tapos kung wala na pong tanong, we can now move on sa ating GBP-USD. Ang GBP-USD naman ay kung titingnan mo ang daily niya, paakyat pa rin, mukhang wala pa ring humpay sa pag-akyat. Ano po? Kasi yan ay yung dati ko nang sinasabi sa inyo, ito, rounding bottom formation or saucer formation siya. Nakikita nyo? I hope nakikita nyo, no? So ito yung saucer formation niya. Ang target niya will be this one. $43.70, ano yun? 43.76. So ang buying mo ngayon, maghahanap ka ng area of value for you to be able to place your buying sa hourly mo. So let's see kung saan po tayo pwedeng mag-buy po dito. We'll have to wait for, since nakikita natin na ano pa naman siya, no? It's now at 40.78. And then last time na nag-ano siya nandito, so most likely we will see a correction towards here at 40.23. Yan po. So buy at 40.23, take profit at 43.76. It may be slight, it may be halfway of this, no? Kung masyadong malayo ito, parang if you think that it's too far for today, aalamin mo lang, kukuhanin mo lang yung kanyang ATR for the day, and then doon ka na magbe-base. So kung ang daily ATR niya ay 88 pips or 90 pips, logic will tell you what to do. Ano po? Why? What do you want? Ng water? Sandali. Excuse lang po. Ayan, so yan po yung ano natin. So ang GBP will wait for it to correct at the 50-day moving average ng kanyang hourly. Tapos ang cut loss po niya ay 19 pips. So 19 times 2 is 38. So doon mo isusubtract pagka ang pasok mo ay nasa area of value, doon ka ngayon magsusubtract. So kaya po ang cut loss po natin sa 4GBP is 39.85. No? So kung wala na pong tanong, we can now move on sa ating AUD-USD. Ang AUD-USD naman, saan po ba galing yung takbo ng presyong mga to? Kung titingnan nyo, kung papansinin nyo, no? Galing sa breakout ng triangle yan, nag-breakout siya dyan. So, malamang ang itatakbo niya ay kung gaan yan. So, sumobra na siya dyan. Now, you have to kukuhanin mo ngayon yung width na ng channel. Yung width ng channel is most likely ito yon. So, nung naabot niya yan, so what you can do is look for higher time frame possible targets. So ang target po niyan, again,
kung titingnan mo yung daily mo, kung hindi masyadong clear ang target niya sa'yo, you have to rely on your longer time frames kasi sometimes it doesn't really show, no? Sa smaller time frames yung target niya. So dito at least nagkaroon ng linaw ng konti. Ang target niya for the ang target po niya is 81.35. At least for the next few days, no? 81.35. Maghahanap ka ngayon ng, kasi ito po ay rounding bottom formation. Yan. Nagkaroon lang po ng false break dito, but it is a very clear rounding bottom formation. So if it is a rounding bottom formation, ang magiging target niya ay yung 83 level. Ano 83? 81? Ay, it should be 81 or 83? Yan, nalito lang po ako. 80, tingnan lang natin ulit, ano? $81.35 ang high niya. So, $81.35 ang target niya. Yan, yung 81.35, maghahanap lang tayo ngayon ng area of value na pwede nating paglagyan ng buy natin. So assuming that we will wait for it to hit this price level before we put in a trade at 78.99. So kaya po ang buying po natin sa Australian dollar is wait for a correction towards the 78.99 level. Yan. So ang ano mo, ang target mo is 81.35, tapos ang cut loss mo is 26 pips based on your hourly chart. So kung masyadong malayo yung target niya for today, again, we use the ATR in you can use the ATR in approximating up to what level lang siya tatama ngayong araw. So yung USD-JPY naman natin, ay mukhang patuloy pa rin ang kanyang pagbaba, ano? So ito naman is clearly forming a rounding top. So kung nakikita nyo po, ang mga formation ng mga prices, parang sabi mo, ay ang dali-dali lang naman. Di mo naman pala kailangan mag-aral. Ito rounding bottom mo. Kung dito inassume mo siya, dito pa lang you could have already known. Actually, dito pa lang sinabi na sa'yo na bubuuin niya to. So dito nabuo niya to, you could have forecasted na abutin niya yan. So ngayon ito pabuo na itong ganyan because ang ano po, ang galaw po ang cycles ng presyo natin ay they follow a sinus curve. So yun po yung ginagalaw ng presyo natin. So dito kaya po karamihan ng mga price pattern formations or mga longer price pattern formations natin, they follow the rounding top or rounding bottom formation. So ang target po niya dito ay ito. The low of this is 104.41. So malamang yan po yung unang puntahan niya. Pero applying again the rules of your trend line breaks, itong target na to, itong 103.44, kung paano po nakuha yon ay base lamang po dito sa break ng trend line. It was just based on the trend line break here. Ito po. Kaya po natin nakuha ito.
So 103.40 ang target niya is 103.45, no? Yan, it's around 103.30 something or to 103.45. Yan, tapos ang entry mo is 105.24. Diyan ang selling mo kasi bakit nasa buying siya? Sorry ha, selling dapat yan, 105.24. Yan. So ang ano po niya, ang take profit niya is 103.45 at ang kanyang cut loss is 105 flat kasi 24 pips ang cut loss po natin. Based on the ATR and on the area of value. So kung wala na pong katanungan sa Japanese yen, tayo po ay lilipat naman sa ating gold. So yung gold po dito, ang gold naman nakikita nyo, no? Mukhang rounding bottom ito. So it may possibly hit this price level. Itong price level na to ay 1826.48. Yan. So yan po yung pwede niyang tamaan. 1826.48 or ito. 1830.71. Mas litaw ito eh. So it may probably do again a rounding bottom formation. Maghahanap ka ngayon ng area of value for you to get in. So kung nasa hourly ka, wala kang makita, you go to shorter time frame, which dito makikita mo, no, na since it is trending as of this time, any approach to your 26-day moving average would be a buying opportunity. Or dito, kasi nakita mo dito, puro sa 50-day moving average siya, no? Dito, 50-day moving average. Dito, 50-day moving average. Halos 50-day moving average siya ang mga tinutumbok niya. So dito, 50-day moving average din halos ang tutumbukin niya. But before you can consider your 50-day moving average here, you have to consider the previous lows. Ano ba yung mga previous lows mo? Yung previous lows mo ay basta malapit sila sa isang 26 or 50 or 200-day moving averages, ha, then that's how you do it. So itong low mo dito is 1806.22. So yung ano yung what you could have put here is wait for the price to hit 1806.22 or dyan. Kung ayaw mo namang ganyan, if you don't agree to it, then you just put a price now. Pag nag-hit siya ng 1807.04 or babantayan mo pagka lumapit ang presyo dito at lumapit siya dyan, either nag-touch siya o hindi, basta malapit na, then you may opt to buy. So let's just put it at 1807.03. Yan po. Ang cut loss po natin ay $10. So ang target po natin ay 1830. Yung 1830 saan galing yan? Ito po ang 1830. Yun po yung tinuturo ko kanina, yung rounding bottom, 'di ba? May kabilang dulo yan. Hindi mo makikita dyan kasi malayo na. You have to go to your daily. Wala. Masyadong mataas na ang daily. You have to go to your hourly or 4 hours, I think. Ito yun. Yan, ito yung 1830.71.
So yan po kasi ang pwede niyang gawin, ano, umakyat uli siya hanggang dito, lalong-lalo na kung nakikita mo na itong moving average, 200-day moving average mo is very near. So itong ano natin, itong trend line natin na ito, na malapit sa 18 dito, malapit na malapit sa level nitong 1830.71, malamang nga dito mag-aano yung presyo mo. This is where it will go to. So kung wala na pong katanungan, we can now try to explore our Forex news. Kung ano po ang pwede nating asahan for today. So, ito, may sa British Pound, mamayang 3 o'clock, may mga high impact data tayo like claimant count change. So, ito po yung mga, ito yung mga unemployed na people sa UK, you know? Claim, kasi di ba meron din silang parang, ito yung parang jobless claims ng US to eh. So sa kanila, ang tawag nila is claimant count. So pagka tumataas po ang kanilang claimant count, ibig sabihin, negative po yan sa kanilang spending. It will have a negative impact on the spending of consumer spending. So pagka bumababa po yan, it is seen as bullish for the currency. Kung bakit, I explained that in our advanced topics. Ano, may relationship po kasi yan sa interest rates. Yung kalaunan po, it will have to be translated to the possible interest rates. Ito po yan, yung mga ito po. So yung unemployment natin ng quarters ng 3 months ito ng up to this leading up to December, yan, it is reflected here. So pag kumukonti naman, decrease in the number of unemployed people, it is good for the currency. But if it is you see an increase, it is bad for the currency. So ito, hindi na kailangan i-explain kasi self-explanatory. Pagka nagsabi siya na they will increase the rates or they will do whatever they can to protect the dollar, then malamang aakyat po ang dollar nito. Pero kung hindi, people will just play it by ear. Ano? Kung ano yung sasabihin ni Powell sa testimony niya sa Congress. Kasi hindi naman siya pwedeng mag-abla ng mag-abla lang. Hindi naman tulad ng Philippine politics yan na pwede kang magsalita ng kung ano-ano na wala namang katuturan at dahil wala namang anong bang tawag dito? Wala namang you don't exactly pay for what for your mistakes, no, dito sa atin. You don't walang anong tawag dito? Yes, Ma'am Ria. Walang it slipped my mind, no? So dito sa atin, pwede ka magsalita ng walang magiging adverse effect sa career mo, sa political career mo o sa advancement mo. Kasi people will just forget it. At saka yung mga kaalyado ng mga kaalyado mo sa politika, they will protect you. Because who else will protect the crook but the crooks themselves, no? So, on that note, yan po ang ating market briefing ngayon and thank you for joining us and hope to see you all again tomorrow.